Hindi naman ako masamang tao. Pag nag-shift ba ako, failure na ba agad yon? If not for their discipline and for their boundaries and protection, we wouldn't be here today. Hindi kita sinisiraan. Guys, di ko siya sinisiraan. Ganun talaga siyang tao. Independent ang aking sarili. Si Lord ang sagot sa mga nilolong ng puso mo. If you don't feel accepted within the family, God will accept you. Ano ba? Secret lang yun. Umuwi kami ng bahay, yung tatay namin nakita kami, naiiyak-iyak na. Pinalitan niya lang ulit kami. So ako, middle child. Paborito sarili ko. I love myself. Hi guys! It's me, Samantha Isabel, and welcome back to my channel. So for today's video guys, ay na-invite natin ang aking kapatid, my one and only sister, upang sumagot ng mga ilang katanungan. Ayan. So, hindi na natin patatagalin pa. Let's get it on. Number 1, Ate Trish. Who is your favorite person next to Enzo in the family? Miss Universe. Thank you for that. Siguro para walang inggitan at walang tanungan pag-uwi ng bahay. Si Mama at si Papa. Kasi di ko ma-imagine yung buhay ko for the next few years nang wala sila. Kaya ko mabuhay nang wala yung mga kapatid ko. Pero hindi ko ma-imagine talaga kapag paano na ako sa mga susunod na buwan. Bakit na doon yung mga Shopee niya, guys? Pero yun, Si Mama at si Papa. So, Ate Raquel, Kuya Gia. Siguro sa mga susunod, wag na nating isama to. Kaya naman yung mabuhay na wala. Who do you relate to the most? Mama or Papa? Mama and Papa. Kasi si Mama, nung lumalaki kami, talagang nakita namin si Mama as strong, independent woman. Siguro sa kanya ko din naman yung hindi pala hingi ng tulong kapag alam naman namin na Hindi pala hingi ng tulong. Pero pala hingi ng pera. hindi pala hingi ng tulong, pero pala hingi ng pera. Yan ang strong, independent woman ko. I can live without you, but not your money. Pero si Mama kasi, nakita talaga namin na pag kaya niyang gawin, hindi siya hihingi ng tulong. So, isa yun siguro sa mga traits na naman ako sa kanya. Kay Papa naman, simula elementary, high school, college, ayan, parang nasanay na ako na natutokso, naglilid ng mga tao. Ayan, naging class president. Kung hindi man class president, nasa officers, ganyan. So parang, sanay ako na naglilid ng tao katulad ni Papa kasi yun naman din yung nature ng work. Number 3, who would you say is your role model growing up? O para walang inggitan kasi, baka mamaya pag Ako! Role model mo! Sino ka ba, sister? Magulang naman talaga. Parang lahat naman ng anak, yun ang maisasagot. Ay, hindi lahat Sino ba sa'yo? Hindi lahat ng mga anak. Joke lang. Tama. Hindi. Nung lumalaki kasi kami, nakita namin kung paano yung mga magulang namin sa loob ng bahay, sa mga kapatid nila, sa loob ng church, kung paano sila naglingkod kay Lord, kung paano kung gaano sila ka-passionate na maglingkod talaga kay Lord. So parang kung meron kaming magiging role models talaga, yung parents namin, at sobrang thankful naman kami dahil growing up, yun talaga yung pinakita din naman nila sa amin. Kasi yung parehas na parents namin nasa loob ng church at nagsiserve kay Lord. So parang nung kami ay nagkamuwang na, mga teenagers na kami, talagang na-involved din naman kami sa ministry. So, ayun, at nakita din naman namin kung paano sila sa kanilang mga kanya-kanyang mga kapatid, kung paano sila ka-family-oriented, kung paano nila hindi natapos nung sila ay nagkapamilya, sumuporta pa rin sila sa mga kapatid nila. So, parang
kung kaming nila Kuya Gi, nila Ate Rak at nila Sam, pag kami tumanda, nawa maging ganun din kami na talagang susuporta pa din sa mga kapatid. So, ayun, kung may role models man kami, siguro yung parents talaga namin. Ay, eto na. Ate Trish, have you ever felt excluded? May mga instances, kasi ang dami kong group of friends eh. Parang feeling ko naman hindi mawawala yun eh. Yung may times na parang, nalilimutan ka talaga nilang i-invite. Na-feel ko siya, pero hindi ko siya masyadong dinamdam. Kasi siguro yung iba, malulungkot. Nakakalungkot naman talaga na parang hindi ka belong. Oy, hello, sa ganda ko to. Ba't nyo nakalimutan? Hindi, pero iniisip ko na lang na parang hindi naman sila yung may hawak ng happiness ko. Okay. So, hindi ko nilagay sa kamay ng ibang tao yung happiness, yung joy. So, para kahit hindi nila ako ma-invite or parang may times na nakakalimot sila, okay lang. I mean, hindi ko naman kinakat yung relationship. Pero yan, hindi mo lang talaga siya masyadong dadamdamin. About sa family. Sa family, sa aming magkakapatid, ako naman ata yung sanay mag-isa. Kasi si Kuya at si Kuya Gi, nung wala pa asawa si Kuya Gi, saka si Sam, sila naman talaga yung pinaka-close. So parang pag may mga lakad, sila naman yung dalawang nagkukwentuhan, ganyan. Tapos ako nagsa-cellphone lang. So parang excluded, hindi. Kasi parang choice ko din naman siya. Hindi ko na kasi maalala kung naka-feel ba ako ng gano'n. Pero mababait yung mga kapatid ko. Growing up kasi, si ate talaga yung type ng kapatid na babad sa kanyang phone. Hoy! Excuse me. Hindi! My point is that, yun yung preference niya. Ako kasi talaga, people person ako. Si ate kasi medyo introverted talaga siya. So, nag-gets namin yung parang, may sarili siya bang mundo, ganun. Hindi, pero kasi eto, Sige. kasi ako, Hindi kita sinisiraan. Guys, di ko siya sinisiraan. Ganun talaga siyang tao. Independent ng aking sarili. Hindi, feeling ko kasi ako ay yung klase ng tao ng, ano ba tawag doon? Outgoing introvert. Ay, ganun pala. Nakita ko lang sa Google. Sinerch na kanina. Kasi, alam nang darating sa ganitong point. hindi, kasi feeling ko, di ba nga katulad ng sabi ko, marami akong group of friends. May group of friends ako sa church, sa school, nung college, nung high school. So parang, kaya kong makihalubilo. I mean, kaya kong makisocialize. Pero, pagdating sa bahay kasi talaga, ubos na yung social battery ko. Ganon. So, wala na halos minsan natitira. So, parang minsan gusto ko na nakakulong sa kwarto, ganyan. So, parang, yun nakatulong sabi ko, minsan choice ko din na hindi masyadong makipagkwentuhan, ganyan. So, Para paiklin, hindi kasi kami interesting na tao, no? Kakaiba kami ng preference, guys. Siguro makaka-relate yung magkakapatid na parang... Saka iba kasi interest nila. Oo. Makaka-relate na bakit ganun, mas close tayo minsan sa mga kaibigan natin kaysa sa mga kapatid natin. Hindi naman dahil masasama tayong kapamilya. It's just that we find yung people na we share same interests with. So, ganun lang siguro kami, lalo kami ni ate kasi may lang kami, 1 year na gap. And so, para talaga kaming north and south, alam mo yon yung magkaiba yung interest namin sa buhay. Pagdating sa color, siya yung blue, ako yung pink, yung ganun. Pagdating sa mga pananamit, siya yung parang girly, naka-heels, ako mahilig ako mag-sneakers. So, makikita talaga yung differences. And it took us a while para talagang, alam mo yon maging close at magkaroon ng common friends. So, lumaki kami na parang kami ni Kuya. Siguro dahil ang hilig din na magbatuhan nun ni Kuya eh. May mga ganun. Medyo boyish ka kasi nun. Sa ating dalawa, ikaw talaga yun. Kaya parang kayo ni Kuya Gi nagbubugbugan. Pero... Oo, bugbugan. Actually guys, binato pa ako ni Kuya noon ng may electric fan eh. May mga ganun kaming memories and talagang kami yung nagkaroon ng bonding. Pero ang nakakatuwa naman, as we grow up, we realize na wala ka ding ibang best friend din eh, kundi yung kapatid mo. Kasi wala ka naman choice kundi, ayan, wow, makasama mo habang buhay, di ba? May makaka-relate dun kay ate kanina. Maganda yung sinabi niya na huwag mo ilalagay yung happiness mo sa ibang tao. Eh. Kasi
tayo talagang mga tao, sometimes we feel dependent sa iba. At the end of the day, ma-realize mo, ang lungkot pala. Kasi may mga kulang din sa kanila eh. Hindi nila kayang i-satisfy yung emptiness ng heart mo. 'Di ba? So pag inasa mo sa kaibigan mo yung saya, yung comfort, ang hirap no, habang buhay kang malulungkot. And so, congratulations. Te. Ayan, number 5, do you agree with the idea of the middle child syndrome? Pero yan, bago mo sagutin yan, so nag-research lang kasi ako, Trish, para, kasi yung iba baka first time narinig yun. Doon kasi sa middle child syndrome, according kay Adler, actually, kaya ako isa sa mga reasons bakit ako nag-psych, ay, para maintindihan yung ate. Wow! Thank you. Hindi, maintindihan yung kanyang personality kasi I've always wondered bakit, nung mga lumalaki kami, hindi ito masama. Ikaw na masyado akong kabado eh. I've always wondered why nung lumalaki kami ay, yun nga, medyo aloof siya sa amin. Pero ganun pala yun, hindi ko alam kung lahat ng middle child ganun, pero most of the middle child felt like wala silang lugar sa pamilya. Kasi, di ba, yung panganay, they feel like sila yung may full responsibility na pagkatiwalaan ng magulang to take good care of their siblings, yung bunso naman is ini-spoil, bini-baby. So, ito si middle child, anong role ko sa bahay na to? So, ganun daw yung nafe-feel ng maraming middle child. And so, meron silang common characteristics, like yung parang medyo distant sila, ganun, hindi sila ganun ka-emotionally attached sa family. Pero marami din naman good characteristics. So, ikaw ba, Trish? Well, para sa mga nakakilala sa akin, kung isa-search na yung meaning ng kung ano yung mga characteristic ng nasa middle child syndrome, feeling ko mag-a-agree. Kasi, nung chinek ko din, parang ganun nga yung personality ko. Opposite kasi kami ni Sam. Siya yung parang nasa bahay lang. Nag-aaral kuno. Ako yung medyo adventurous, tapos nag-e-explore talaga, tapos hindi naman ako nagre-rebelde, pero gustong-gusto ko yung nag-explore ng mga bagong bagay. Gusto ko din, yun nga, katulad ng sabi ko kanina, ang dami kong group of friends. Gusto ko yung nakikipag-socialize. Then sa maraming tao, gusto ko nakakamit ng mga bagong tao, ganyan. So, hindi naman ako masamang tao. Hindi naman ako masamang tao katulad ng sinasabi ng middle child syndrome. Hindi. Okay. Hindi naman kiniklaim no diba, idea diba? na yon Sorry. na parang masama yung mga middle child. Ine-explain lang nila bakit ganun, may mas outgoing sila outside the family. It's because hindi ko alam Parang they feel left out eh. They feel na walang may favorite sa kanila sa family. Kasi minsan si panganay, minsan si bunso, 'di ba? Pero kasi ganoon din naman sa family natin. Ano? Kunwari si mama, hindi naman masasabing paborito, pero like si mama ang extra care niya talaga ay para kay kuya. Tapos si papa naman, syempre dahil nga bunso si Sam, so parang sa kanya din. So ako, middle child. Paborito sarili ko. I love myself. Ewan ko, for me, hindi ko naman na-feel na left out. Ako, na-feel ko naman na medyo may extra care talaga sila para dun sa ibang mga kapatid kaysa dun sa mga nasa middle child. Pero hindi ko naman sinasabing may favoritism. Lagi lang sinasabi nila mama na alam nila kung sino yung parang pinaka may need nung attention at that moment. Ganon. Hindi, kasi alam mo what's amazing with our parents, hindi nila sasabihin sa'yo, they will never make you feel na favorite ka nila. Pero paparamdam nila sa'yo na nandun sila para sa'yo at that moment. Kasi kailangan mo yun. Siguro, si ate kasi, dahil strong yung personality niya, bihira siya na parang talagang aluin ng parents namin. Ganun. Ako kasi iyakin ako, ganun. So, lagi ako Bihira ako palang mag-ask sa kanila ng Oo. something. Kasi naalala ko nung college, pag si Sam nagugutom, talagang tatawagan niya pa si Papa. Pero kasi, kaya kong bumili ng food for myself. Hindi lang nagugutom, wala ng pera talaga, guys. Wala na siyang pera talagang, Papa. Padala naman ako ng Jollibee. Pero ako kasi, kung kaya ko, gagawin ko. Kung kaya kong bumili, bibilin ko for myself. Pero yun nga, si Sam talaga medyo nakakling talaga siya nun kay Papa. Si Kuya din naman,
So, lahat kami talaga, they've attended to our needs. It's just that siguro si ate talaga, very few instances yung maalala namin na talagang nag-breakdown siya sa harap. Siguro yung hindi lang siya pinapayagan magumala. Doon siya nagbe-breakdown, guys. Kailan niyo ba ako papayagan? Mga ganong moment. Pero para lang sa mga nanonood na middle child din, no, we also commend you. Mostly kasi sa family, yung most misunderstood talaga yung middle child. Kasi marami silang traits na nahihirapan silang i-express in public. Kasi nga, hindi ko alam Trisha, pero feeling ko kasi mas bibukid talaga yung bunso, yung panganay, ganun. Tapos yung middle child laging, hindi na lang. But nonetheless, maraming middle child na nag-succeed sa buhay. Like sila, Nelson Mandela, kung kilala nyo. Yan sila Bill Gates, Charles Darwin, at marami pang iba. Kasi, they also found out na dahil itong middle child, mostly, ay hindi nila alam yung lugar nila sa pamilya. They really try to succeed on their own. They try to be excellent. Kasi, in all fairness sa aming tatlo, si Ate Trish talaga yung pinakamatalino. So, Ano ba? Secret lang yun. Feeling ko, mga middle child yung medyo competitive sa buhay. Ayo. Hindi ako matalino, guys. Huwag kayo naniniwala sa sinasabi. Huy, ano ka ba? Hindi, siguro, yun nga, competitive kasi simula elementary, parang nakikipag-compete Gusto, ako. gusto niya talaga ilita niya yung mga honors niya, guys. Nag-top 1 kasi ako before. Oo. At saka alam niyo ba, magaling din siya sa chess. Di ba yung mga magagaling sa chess, sila yung talagang parang, alam mo yung mataas ang IQ. Hello. Ganyan talaga siya, guys, kaya nga niya kang pinamaliit lahat. Joke lang. So, eto na. What is one hard thing that you had to endure by yourself? Kasi simula nung pagkabata namin, yun nga, sinabi ko kanina, medyo, competitive kasi talaga ako. So, elementary, high school, talagang parang tinatry mag-strive, ganyan. Tapos, hanggang sa college din naman, competitive ako simula elementary hanggang mag-college. Pero dun sa buong season ng pag-aaral ko talaga, hindi ko naman na-feel na parang pressured ako, ganyan. At talaga namang, lagi naman kami na-assure ng magulang namin na mag-aral lang kayo ng mabuti, wala naman kami kailangan patunayan eh. I mean, hindi kami pinipressure ng magulang namin. So parang, na-feel ko naman na simula elementary hanggang mag-college, supportado kami. Pero siguro ang hindi ko masasabing ako lang talagang mag-isa, like, finish ko yung difficult situation ng ako lang mag-isa. Pero siguro dahil nung nag-aaral ako nung college, sobrang struggling siya for me dahil nga hindi naman biro ang mag-aral ng architecture. Pero may times pa din na nagko-confide ako sa nanay ko at tumatawag ako, gusto ko na mag-shift. Ilang beses, ilang sem din yung naggaganon ako. Pero ang ko lang siguro dahil nga naka-dorm ako, ganyan. So parang yung may mga times na nagbe-breakdown talaga na ako lang, di naman nakikita ng family, di naman nakikita ng friends, though nagdadamayan kami. Pero I mean yung parang nakaka-feel ako noon na pag nag-shift ba ako, failure na ba agad yon, ganon. So parang kailangan kong ipagpatuloy, kailangan kong kumapit, kailangan kong itawid yung architecture kasi madi-disappoint ko yung parents ko, madi-disappoint ko yung sarili ko. Saka ang laki na rin nagastos. Ang laki na ng nagastos, ang mahal ng tuition fee ng UST talaga. Pero aside doon, parang wala naman akong face talaga na ako lang mag-isa kasi suportado ako ng friends, ng family, syempre ni Lord, ganyan. Hindi ba ako dumating sa point na may problem talaga or like something na sobrang hirap na kinakaharap na sinarili ko lang. Kasi ayoko nang ganun kasi baka mag-ano ako nun, mag-breakdown talaga. So as much as possible, nire-release ko sa ibang tao, sa friends, ganyan, sa family. So, malaking tulong talaga, guys, yung meron tayong support system. Kasi pag inipon yan mag-isa, di ba, pwede kang sumabog anytime. And it's very important na ma-process natin yung nararamdaman natin. Yung mga naiisip natin. Kasi normal naman yun, magalit, ma-frustrate, mapuno ka, anong tawag nito, ma-fed up ka sa buhay. Pero ang nakakatakot doon yung hindi mo yan ma-release. Kaya maghanap ka ng someone na talagang makikinig sa'yo. What is your most treasured childhood memory? Meron kasing isang taon kaming tumira sa Isabela, no? Dahil naka-assign yung mama ko sa DPWH, tama? Na-assign siya doon. So, kailangan namin magstay sa bahay ng lola ko. Tapos, kailangan na mag-aaral. Siyempre, dahil isang taon nga kami doon. Pumasok kami. 3 kami, kuya ko, si Sam, tas ako. Inatid kami ng tito ko ng nakamotor.
pinaliguan tayo nun ni Papa, di ba? Very hands-on. Napasok nga tayo eh. Kaya nga very hands-on siya, Oo. di ang linis namin, Oo. guys. Tapos, edi yung motor, di ba? Alam niyo yung motor ng tricycle, ganun pa kahaba. Yun. Ganyan. Tapos, syempre, dahil nga province, hindi naman lahat sementado. May mga talaga, lubak-lubak, ganyan. Yung iba naman, lupa lang talaga. Dumaan kami sa isang street, papunta ng school. Kita namin, may putek kasi kakaulan lang ata noon. Tama, di ba may putek? Hindi ko alala. Tapos, syempre nalubog kami doon. Nalaglag kami sa Imborna. Umuwi kami ng bahay. Yung tatay namin nakita kami naiiyak-iyak na. Nalipan niya lang ulit kami. Oo nga, naalala ko yan. Naalala. Salamat. Shoutout nga pala kay Tito Leo. Tito Leo. Sabi, hindi, kaya to iikot. Pagka-ikot namin, nalaglag kaming apat dun. Number 8, malapit na tayo. Did you ever wish you were the youngest child to be born in our family? If ganito pa din yung personality ko, tapos ako yung bunso, parang feeling ko hindi bagay sa akin. Kasi baka nangingiyak-iyak yung magulang namin. Hindi, pero hindi ko na-imagine na ako yung bunso. Though may mga times na kunwari nag-aasaran kami sa family, tapos sinasabi ko lagi kay Sam, hindi ka naman planado. Kasi nga 1 year lang yung gap namin. Okay. Isipin niyo 3 months pa lang ako. Buntis na agad si mama. Kaya may ganung inside joke na parang, hindi ka naman planado, ako sana bunso. Pero hindi ko din na-imagine talaga na ako yung bunso, tapos parang ako lang yung nag-iisang babae. Ganon. Hindi siya bagay sa Aminin akin. mo na malungkot yung pamilya nang wala ako. Hindi naman. Hoy! Sinabi mo yan nun Sabi sige. mo ulit sa Sige, vlog. sige. Sabi mo ulit. Namimilit yung interviewer. Hindi guys, ako kasi yung talagang bigay ng kulay sa pamilya. Oh, sige. Hoy ate, Hindi, sabi pero mo kasi yun. isipin niyo yun. Oh. I mean, wala naman akong reklamo, pero baby ka pa lang, ate ka na. yung 3 months ka lang sa crib mo. yung 3 months ka pa lang sa crib mo, may katabi ka lang. Nakaka-trauma din talaga guys. Hindi, kaya nga, di ba madalas tayo ng pagkakamalang kambal, ganyan. Tapos, habang lumalaki pa tayo, pares pa tayo ng damit, magkaiba lang ng color, kadiri Kala mo talaga kambal. Hindi, kaya alam nyo guys, nung nag-psych ako, bumait talaga ako ng sobra kasi sobra ko naintindihan si Ate Tish. Wow! Hoy, totoo yun! Alam mo, habang inaral ko talaga yan, yung middle child. Tapos dun ko, I feel sorry talaga na dumating ako ng maaga. Kasi nga, alam mo yun, yung mga middle child, they felt dethroned eh. Yung parang dapat nasa kanila yung attention nun. Tapos merong dumating na bunso. So parang ako Yung tuturuan ka pala maglakad, may classmate ka na agad. So, alala ko nun, si ate rin nagturo sa akin mag-bike. Sino kaya nagturo sa akin? kaya talagang parang maging sa mga bunso, siguro maging lenient din tayo. Kasi di natin alam kung gaano ka-bitter yung mga yun sa atin. Hindi naman bitter. Kaya na-feel ko din talaga nun na medyo distant talaga si ate. Oh, hindi ako, OA mo naman. Hindi mo masisi guys eh. Nawalan ka ng crib ng maaga. Gusto mo yun? Share pa sa lampen. Yung literal na ating kapatid. Last 2 questions. If you could ask our parents for one wish that they have to grant, what would it be? Siguro maging mas maluwag sila sa atin. Kasi 27 na ako. 26 ka na. Hindi kami 12. Hindi kami 5. Princesses kami, oo. Pero, siguro, parang hindi mo naman mabiblame talaga yung mga parents na maghigpit talaga sa mga anak nila. Pero yun lang siguro para sa POV ng mga dalagang anak, yun siguro yung parang kasi hanggang ngayon kailangan mo pa, tama naman, magpaalam ka pa din talaga sa mga lakad mo, kung sinong i-date mo, ipapaalam mo pa rin talaga sa parents mo. Pero again, POV kasi ito ng anak. So, we will never understand yung POV ng magulang. Kami, nung nagkaroon kami ng pamangkin si Enzo, ganun, kahit di kami magulang pero we really understand na parang you'd like to protect this child from this very chaotic world. And so, yan POV niya, tama. I agree. Na parang you'd really want that. Yung freedom with wisdom naman. Bigyan ka ng kalayaan, pagkatiwalaan ka. But again, sa mga nakakanood nito, sa mga magulang, naiintindihan po namin kayo.
siguro as Christians, alam namin yun that you really want to protect us from harm. Hindi naman sila sobrang protective ba? Kasi ako, kunwari may times naman na may lakad ako. Syempre minsan ayoko mag-drive. Sabihin ng tatay ko, mag-drive ka dyan, dali mo yung sasakyan. Pero may mga times, lalo na yung mga decision making, lalo na sa mga areas ng buhay natin na parang apektado ang future, ganyan. Talagang medyo sila. At lagi lang nilang sasabihin na hindi pa kasi kayo magulang. So, hindi talaga natin lubos maunawaan. Even minsan gusto mo mag-retaliate at sabihin na, ano ba yan? Pero lagi ko iniisip na pag kami naging parents din, babalik din naman sa amin yun kung paano namin. Ako tumatak yan may nung sinabihan ako ni mama ng bata na kung paano mo itrato yung magulang mo. Ganon ka din tatratuhin ng mga magiging anak mo. And so kahit na may kasamaan akong taglay, parang I always make it a goal. We always make it a goal na one day magiging parents. Ako nga medyo kinakabahan Baka mamana Pero yun nga, within naman sila, parang tamang balance sila. Thankful pa rin kami sa parents namin kasi if not for their discipline and for their boundaries and protection, we wouldn't be here today. Di namin alam kung anong klaseng buhay na yung pinamuhay namin o kung nakapagtapos ba kami. Kasi knowing ourselves talaga, or human nature, yung parang hindi mo kaya din kontrolin yung sarili mo 'Diba? Kala lang natin minsan mayabang lang tayo na, ano ba, kaya kong mag-isip, may sarili akong isip. Pero human nature natin na parang we'd like to try things out kahit na di na natin inisip kung tama o mali. Okay, last na to. What is one thing that you think our family do not know about you? Siguro hindi lang siguro family, pero pati ng mga nakapaligid sa akin ng mga kaibigan, nakala nila talaga yung strong independent woman. Though yung iba siguro nababasa na nila yung personality ko. Pero akala nung iba, strong independent woman, mahirap i-approach, mahirap talagang kaibiganin, ganyan. Dahil nga, strong ang personality. Pero, mabait naman ako, guys. Feeling ko alam ng parents ko yun Alam naman nila na medyo may. Kasi pag nagkukwentuhan kami, sinasabi nun ni mama na si Trisha talaga yung Siya yung parang very thoughtful talaga. Ganun. Feeling ko alam naman nila na ganun ako. Nagkataon lang talaga na nasanay sila na yung personality ko ay masyadong strong. Dahil nga naman ako naman sa kanila yun. So, feeling nila talagang medyo mabait lang, ganon. A lot of people think kasi na hindi siya talaga yung people person, ganon. Siguro, it's also a challenge na magkaroon ka ng kapatid na bibo, yung madaldal. And so, napagkukumpara kami na ako talaga yung maingay, makwento. Pero tama yung sinabi ng magulang namin na siya talaga yung very thoughtful sa magulang, sa mga bisita. So, siya talaga yung maisip lagi. Maski nga, kunyari, paglalabas kami magkakapatid nun, tapos merong bibigay na pera si Papa, siya rin nag-budget nun kasi siya talaga yung maisip sa lahat. Kami, kuya, very carefree kami. So, most responsible, most thoughtful, ganun. Na hindi yun nakikita ng ibang tao. At tama rin yung sinabi niya kanina na siya yung pinakamaraming kaibigan. Kasi nga, magaling siyang makipag-connect sa ibang tao. Ang weird do, kasi ako yung outgoing, pero siya talaga yung, magaling talaga siyang mag-maintain ng friendship. So, siguro, a lot of people, hindi nila nakikita yon, pero kami na malapit sa kanya, even her friends can testify na ganun siyang tao talaga. Siya yung mahilig manlibre, ganyan. Siya yung mahilig talaga na tapang siya kung matapang, pero pag gusto kanya talaga. So talagang mag-i-invest siya sa'yo. Marami na ring lalaki joke lang. Hindi, joke lang. Pero maraming tao yung makakapagpatunay na pag nakuha mo yung love ni ate, nakuha mo rin yung loyalty niya. Nakuha mo rin yung oras niya, yung lakas niya. She would really go for you. And ipaglalaban ka niya. Kasi may time na merong hindi naman ang away, pero merong tao na may mga nasabi sa akin. And hindi ko makalimutan yung kinatok ko si ate sa pintuan. Iyak ako na iyak. Alam mo naman, the emotional bunso, diba? Ate! Tapos nakita ko yung phone ko, pinabasa ko sa kanya. Tingnan mo yung sinabi niya sa akin, ate. Ganyan. Wala ako doon, naglulumpasay ako. Sabi natin, akin na phone mo. Alis ka dyan. Pagbalik niya ng phone, nakablock na yung tao at ang haba ng sinabi ni ate doon. So, doon ko talaga nakita na
pag talagang, pag talagang she's your friend, she would go for you. Talagang she would fight for you. So, nalagay naman sa tama yung pagiging matapang niya, guys. Talagang marunong ang Diyos eh. Talagang alam niya yung kahinaan ko, yung kahinaan namin ng mga kapatid niya. And God placed somebody that we needed. Exactly what we need. Ano yung mga gusto mong sabihin sa kapwa mo middle child? Hindi, siguro sa mga nag-struggle, na feel nila na parang yun nga, na left out ba, ganon. Na may mga times na parang nagiging rebelde na sila. Ang masasabi ko lang na, pag hindi kasi tayo nakakilala sa Lord, parang ang daling gawin eh, yung, dahil nga na-feel mo na left out ka, feeling mo may favorite yung parents mo, feeling mo excluded ka sa loob ng family. Malulungkot ka talaga noon. Magre-rebelde ka. At ipapakita mo na importante ka din sa pamilya. Pero lagi ko na lang iniisip na pag nilagay sa kamay ng ibang tao yung happiness ko, at magdedepende ako doon na pag lagi kong iniisip yun, malulungkot ako. Pero pag iniisip ko na si Lord naman yung source of joy ko, at napafeel naman talaga ng parents namin sa amin na mahal nila kami equally. Wala kang dapat wala kang dapat hindi ko ma-doubt. Hindi ko ma-doubt yung love talaga nila. Kay Lord natin hanapin yung happiness natin, yung joy natin, kasi siya naman talaga yung nagbibigay nun. And siguro in general, magandang i-apply yung sinabi ni Ate Trish na talagang kay Lord mo hanapin. It's so hard to find your identity. Kahit sa loob ng pamilya, hindi lang siguro yung middle child, kahit yung bunso, panganay, o kung nasaan ka pa mang birth order. Minsan nahanapin mo yung sarili mo within the family. At mahirap yun, kasi hindi kayo pare-pareho. Hindi rin pare-pareho ng pagpapalaki ng magulang, kasi nakadepende talaga sa need. So, ikaw bilang tao, magandang sinabi ni Ate Trish na importante talaga may Diyos ka sa buhay, tapos sa Kanya mo hingin lahat ng kailangan mo. It feels good to be loved by people, to feel supported, pero wala pa rin the best sa buhay, kundi yung hanapin mo identity mo sa Diyos, tapos sa Kanya ka lagi magpapuno ng kailangan mo. Si Lord ang sagot sa mga nilolong ng puso mo. If you don't feel accepted within the family, God will accept you. If you don't feel na favorite ka, si Lord, tinitignan ka niya differently. If you feel na hindi ka belong sa pamilya kung saan ka lumaki, walang love, walang joy, walang acceptance, kay Lord meron lahat yun Kay Lord provided lahat ng kailangan natin. So, ano man yung needs mo, the best decision in life is to come to God and ask whatever you need. And God is able and willing to give it to you. Okay, guys. So, thank you for staying with us. Thank you for listening to our conversation. Thank you din po sa Palpitate Coffee Caloocan branch for allowing us to stay here at sobra kaming nag-enjoy sa mga food and coffee na aming pinagsalusaluhan. So, that's it, guys. Thank you din sa Sabes Closet for our attire. Yun lang. So, ulitin. At kung meron kayong mga comments and suggestions, ilagay nyo lang diyan sa comment section. And you will see you sa aming susunod na video. Bye! Susunod pa? Bye, guys! And as I always say, God loves you and He has the best plan for you.